Pasigenyo, magandang gabi. Kasalukuyan ay nandito tayo sa evacuation ng Barangay Bambang. Dito dinala yung mga nasunugan kanina doon sa may Jaha compound at nandito na si Mayor Vico Soto upang alamin ang sitwasyon ng mga evacuees. Nandito din ang hepe ng CDRRMO na si Bryant Wong. Kasalukuyang kausap ni Mayor Vico ang kapitan ng barangay na si Rodel Samaniego. Nandito rin ang kagawad na si Bianca at ang ilan pang mga kagawad na kagaya ni Kagawad Darwin Cruz at ni Kagawad Let Angeles at ni Kagawad Michael Valderrama. Para lang sa impormasyon ng mga hindi pa nakakaalam, kaninang hapon nagkaroon ng isang matinding sunog na tumagal na mahigit 1 oras sa Jaha compound at sa May Bertis sa Jacinto Street yan, Barangay Bambang. Umabot sa ikalawang alarm, ang mga bumbero nga at ang mga residente nagbayanihan, nagtulong-tulong upang maapula ang sunog sa isang residential area na karamihan sa mga bahay ay gawa sa light materials. Ayon sa Bureau of Fire, alas 2, mga 2:16 p.m. nang maging fire out ito at sa kasalukuyan dito sa evacuation center, meron ng nasa humigit kumulang 150 individuals at mula sa nasa mahigit kumulang 40 families. Nagtungo na rin dito si Congressman Roman Romulo upang alamin ang sitwasyon ng mga evacuees. Ayon sa ating nakalap na impormasyon, ang LGU ng Pasig ay nagpahatid na ng mga sleeping at hygiene kits para dito sa mga sunugan. Meron namang mga ibang organisasyon at individual na agarang naghatid ng tulong. Ayon sa mga nakausap natin ng mga evacuees, ilan sa kanilang mga kailangan ay yung mga magagamit nilang damit, yung underwear, yung mga boxers or briefs na kailangan din ng mga kalalakihan, ang pagkain, karagdagang tubig, mga gamot, diaper para sa mga bata at diaper din para dun sa mga matatanda dahil meron pong ilan na mga bedridden patients talaga o yung mga stroke patients. Maliban pa dyan, nagkaroon naman ng area para sa mga alagang hayop, mga nailigtas. Kanina, idinahatid na natin yung balita na merong ilan na nasunog, ngunit nailigtas naman. Sa mga nauna na nating inihatid na live na balita kaugnay dito sa insidenteng ito, nakapanayam din natin ang kapitan ng barangay at tiniyak naman niya na hindi nila papabayaan ang kanyang mga kabarangay at magtutulong-tulong upang masiguradong maayos ang sitwasyon ng mga evacuees. Magandang gabi po. Naririnig po ako. Hindi po, alam ko pong napakahirap po ng pinagdadaanan ninyo ngayon. Hindi ko ma-imagine kung ano po yung pinagdadaanan ninyo ngayon. Basta nandito lang po kami para sa inyo. Una, nagpapasalamat po ako kina Kaprodel sa barangay natin sa tulong para ma-set up natin kaagad tong evacuation site natin. Papasalamat din po ako sa mga bumbero natin, si BFP, DRO,
NGO firefighter volunteers po natin dahil mabilis po na nakaresponde po sila. Nakaresponde po sila kagad at ilang minuto lang nakontrol na rin po yung sunog at nag-fire out din po tayo. Papasalamat tayo sa Diyos dahil higit sa lahat, kayo po ay ligtas. Alam ko pong mahirap, maraming nawalang gamit, bahay po ninyo, mga nasira, nasunog, pero siguro ang pinaka-importante po sa lahat ay ligtas po tayo, walang nasaktan. Sa pagkakaalam po natin, wala naman pong nasaktan. Meron po ba tayong alam na nasaktan para mabigyan po ng medical attention kagad? Meron po. Sige, mamaya po tanungin po. Pero nabigyan na po kayo ng attention? Na may lumapit na po sa inyo na medic po natin? O sige, mamaya po, lapitan ko po kayo ha. Lapitan ko po kayo. Isa lang po, wala na po tayong alam na ibang nasaktan po. Okay, mabuti po kung ganun. At papasalamat po tayo sa Diyos. So, ngayon po, nakaset up na yung evacuation site natin. Nandito po ang DRM, ang CSWDO po natin. Ang validation po natin ay mangyayari po hanggang Biyernes po. Hinihingi ko po ang tulong at kooperasyon ng bawat isa. Kung magtutulungan po tayo, kung magbibigay po tayo ng ating buong kooperasyon, ay magiging mas mabilis din po ang mga bagay, mga proseso po natin. Hinihiling ko po na magtulungan po talaga tayo. Una po, kung sino yung talagang nasunugan, ay yun po yung kailangan natin i-validate. Pag may nakita po tayong sumusubok magpa-validate na hindi naman nasunugan, wag po tayong pumayag. Kasi kailangan yung tulong po natin para sa mga nasunugan muna. Okay, pag may ibang pangailangan, ibang usapan po yun. Ang una pong kailangan natin i-validate, inuulit ko po, yung mga nasunugan. Bigyan nyo kami ng hanggang Biyernes para maayos yung validation natin. Walang makasingit na hindi naman po dapat. At muli po, kung magtutulungan tayo, magiging mas maganda. Matutulungan natin kung sino yung talagang nangailangan ng tulong. Ngayong gabi po, para magamit nyo na rin po, ipapamahagi na po natin kaagad yung sleeping kits po natin at yung hygiene kits po natin. Bibigay na po natin ito ng mabilis para magamit nyo na po ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Pagkatapos ng validation, dun po natin bibigay yung iba pang mga relief goods natin. May food pack po tayo, may kitchenwares, yung non-food relief items po natin. May go bag po. Expect po natin na after validation po yan. So maaring Lunes hanggang Martes naman po ito. Pagkatapos po nun, meron pa po tayong tulong pinansyal. May konting financial assistance po tayo. Kaya inuulit ko po, napaka-importante na magtulungan tayo para sa validation natin. Na maging maayos po, smooth yung validation po natin. Kaya po, hingi po akong tulong sa inyo para maging mas mabilis po ito. Yung financial assistance, expect natin, natatagal pa yan ng ilang araw hanggang 1-2 linggo po maximum. Para po. Pero yung mga relief goods, agad naman po natin binibigay yan. So muli po, ilutin ko lang po para malinaw na malinaw po. Sleeping kits, hygiene kits, bibigay na po ngayon. Hanggang Biyernes, mag-validation po tayo. Pagkatapos ng validation, yung ibang mga relief goods, meron pa po tayong relief goods. Pagkatapos ng relief goods, process naman natin yung financial assistance po natin. Okay, so maraming salamat po sa tulong, sa inyong kooperasyon. Isa na lang po akong ililinaw para po wala na pong question. Yung mga hindi po nasunugan, inuulit ko po, yung hindi nasunugan, alam ko medyo naputulan tayo ng kuryente sa mga kapitbahay po na, mga katabi po natin, mga kalapit po na bahay, iba naputulan din po ng kuryente. Okay lang po, nag-usap kami ni Kap, okay lang po na dito kayo matulog ngayong gabi hanggang anong kailangan po. Pero hindi po kayo kasama dun sa financial assistance. Yung financial natin para lang po sa mga nasunugan. Okay, malinaw po tayo ha. Malinaw po. Maraming salamat po. Yung hot meals po natin, yung mga pagkain po, sigurado may mga magbibigay naman po na tutulong. Pero yung regular po natin na hot meals hanggang linggo, magpa-provide po sila Kaprovel. Maraming salamat, Kaprovel, ating barangay. Hanggang linggo, sila po magpa-provide ng 3 meals a day po natin.
Tapos kung kailangan pa po, pwede naman kami tumulong pagdating ng Lunes, kami naman po yung magbibigay ng hot meals po natin. Okay po, maraming salamat. Nakikiusap rin ako sa mga vlogger, mga local media partners natin na pinapayagan naman natin ito yung cover kahit ano. Wala naman po problema. Pero sana agad maaari, lalo na sa mga bata, iwasan natin na kinukunan yung mga mukha nila. Lalo na pag nasa loob na ng mga living quarters nila. Kasi bigyan natin ng dignidad at privacy din yung mga biktima po ng sunog. Again, okay lang po mag-cover, wala pong problema. Pero ingatan na lang po natin. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Dito lang po kami. Paalalay lang po sa inyo. Nagdadasal ko po na mabilis po kayong makabangon mula sa sunog na ito. Maraming salamat. At yan ang naging pahayag ni Mayor Vico Sotto kaugnay sa sitwasyon dito ng mga evacuees sa lungsod ng Pasig, no, specifically sa Barangay Bambang. Binigay niya yung timeline ng pagdating ng tulong para dito sa mga nasunugan. Ayon nga sa kanya, yung validation magiging hanggang Biyernes, ang food pack at ang non-food items ay ibabahagi naman din sa mga nasunugan. At yun din naman sa kanya, magkakaroon ng 3 meals a day na para dito sa mga evacuees na sa tulong ng barangay. Samantalang pagdating ng Lunes ay magsisimula naman ng pagbibigay ng hot meals ang lokal na pamahalaan. Binanggit din ni Mayor Vico Sotto na matapos magkaroon ng validation, yung financial assistance ay sisiguraduhin nila, titiyakin nila na maibibigay dito sa mga talagang nasunugan. Samantalang yung mga nadamay, halimbawa naman naputulan ng kuryente, ngunit hindi nasunugan, maaari silang magstay dito sa evacuation center hanggang ngayon. At sa mga darating na araw, pag nabigay nga yung financial assistance, nilinaw niya, iyon ay para sa mga talagang nasunugan. Ngayon naman, nagkakaroon ng pagkakataon na kausapin ni Mayor Vico ang mga na apektuhan ng malala. Ito yung merong nasaktan o yung sinasabi nga nilang posibleng nasugatan sa gitna ng sunog. Muli sa mga Pasigyanyo na ngayon pa lamang nakakapanood ng ating inihatid na live na balita, ito ay dito sa evacuation center sa Barangay Bangbang matapos magkaroon ng sunog kaninang hapon sa Jaha Compound at sa Vertis ay dito na nga sila dinala sa Barangay Hall, no? Malapit sa Barangay Hall, isang covered court dito. Pansamantala silang manunuluyan at binanggit na kanina ni Mayor Vico na ngayong gabi ibibigay yung kanilang mga sleeping at hygiene kits. Tiniyak din niya na ang food packs at non-food items ay makakarating dito sa mga nasunugan. Ang bilang ng nasunugan as of 6 p.m. ayon sa ating nakuhang impormasyon sa CSWO ay nasa mahigit 150 individuals, nasa more or less 40 families. Yung pong datos na ibinigay natin sa inyo ay as of 6 p.m. Kanina naman ay dumating na rin si Congressman Roman Romulo upang kamustahin ang lagay ng mga evacuees muli sa mga Pasigyanyo na nais magpahatid ng tulong maaaring ipadala sa barangay hall o makipag-ugnayan sa mga barangay officials. Ilan sa ating nakuhang detalye na mga kailangan na itong mga nasunugan, ayon na rin sa kanila nung atin silang kinausap, ang ilan dito ay pagkain, tubig, mga damit, maging ang underwear ay nire-request ng ilang mga individual. Samot-saring tulong ang inihatid na rin dito kanina mula sa ibang mga taga-barangay Bangbang din, yung mga residente rin dito at meron ding mga samahan at grupo na nagbigay din ng tulong.
Ilan pa sa mga pangangailangan dito, no? Yung mga gamot, yung vitamins, mga diaper para sa mga bata maging sa mga matatanda, at meron ding ilan na hiling na magkaroon ng pagkain para sa kanilang mga alagang pets na na-rescue doon sa sunog. Sinisimulan na ang pamamahagi ng mga sleeping and hygiene kits mula sa lokal na pamahalaan. Ito po yan o. Lola ko pati yung dati ko. Sino ang kasama niya? Isang pamilya lang po yan. Kasama niya sa bahay. Ano ba yung tsura? Gaya ng aking binanggit, sinisimulan na nga ang papamahagi ng sleeping and hygiene kits. Meron ditong kasamang mga kumot at mga banig kung saan pwedeng mahiga nga muna itong mga evacuees. Muli mga Pasigueño, nandito tayo sa may barangay hall. Dito mananatili muna itong mga evacuees sa may basketball court. Matapos nga nagkaroon ng matinding sunog kaninang hapon sa Jaha at sa may Bertis. Ay na, Mami Jeng, may no. Muli sa mga Pasigueño na nais magpahatid ng tulong dito sa mga nasunugan sa Barangay Bangbang, maaari kayo makipag-ugnayan sa barangay officials nila. Hoy, dito! Hoy! Ulitin ko lamang po ang nating naging balita ay kaugnay pa rin dito sa sumiklab na sunog sa Barangay Bangbang, kaugnay sa sitwasyon ng mga nasunugan dito sa evacuation center. Muli tiniyak ng lokal na pamahalaan, actually binigay nga ni Mayor yung timeline ng pagdating ng tulong at kung ano man yung ipaparating nilang tulong para sa mga nasunugan. Ganun din, sinabi ng barangay na hindi nila papabayaan
ang mga evacuees. Maliban kay Mayor Vico Soto, dumating si Congressman Roman Romulo kanina at maging si Bryant Wong ng DRRMO ay nandito din. Sa kasalukuyan, isa-isa nang kinukuha ng mga evacuees yung paunang tulong na inihatid ng lokal na pamahalaan. Susubukan natin na maghatid pa rin ng mga updates kaugnay sa sitwasyon ng mga nasunugan dito sa Barangay Bambang ngayong gabi o sa mga darating pang mga araw mula dito sa Barangay Bambang. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.